Katulad nito, mga kababayan. Ano ba yan, Ken? Dito tayo kay kay Sara Duterte. Ano ba yung kay Sara Duterte? Ito na, mga kababayan. Si Sara Duterte, mga kababayan, bagong impeachment complaint, hinahanda na. Naku po, 20 years different ba? Sabi ni Awik in the Empat. So ito, mga kababayan. Malapit na kasing mag 1 year yung impeachment complaint. Wala na nangyari talaga. Oo nga eh. At para pag-usapan po natin yan, ay kasama po natin ang chairperson ng grupong Bagong Alyansa Makabayan, si Sir Teddy Casino. Good morning po, sir. Naku, ayan na. Ayun. Good morning, Christian at Dennis. Good morning. Ayan na, patay ka dito, Sara. Opo, by February, Sir Teddy, ay magtatapos na yung 1-year ban doon sa impeachment complaint na ifinal kay Vice President Sara. And nabalitaan po namin na may plano po kayo mag-file ng panibagong impeachment complaint. Paano po natin pinaghahanda nito, sir? Naku, ito na. Unang-una, depende yan kung ang Korte Suprema ba ay maglalabas ng desisyon doon sa pending appeal doon sa kanilang desisyon na sinabi nilang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. So, kung lumabas ang desisyon na positibo, ibig sabihin, reverse niya yung kanyang desisyon, di ang next step dyan, yung trial sa Senado. Yung court with na trial. Halaka. Ngayon, ang problema, pag walang decision, well, of course, pag nag-decision siyang minentain niya, in-uphold niya yung kanyang decision, obligado mag-file tayo ng Panibagong impeachment complaint by February 6. Ay. Ngayon, ang question ngayon, Opo. kung wala pa rin decision by February 6, pwede ba tayo mag-file? Kasi nga, nakapending pa yung question sa Korte Suprema. Yan po ang isang kailangan pagdesisyonan. At pinag-uusapan ngayon, yung kanyang senaryo. Kahit nakasabihin, isang taon na eh. Zion Jones, hindi ko po pwedeng iharap. Makapiright po ako. Baka tumatakbo pa rin yung oras Kinig doon. ka na lang po. Ayun na nga. So, parang ang isang school of thought yan, kahit wala pang desisyon ng Korte Suprema, mag-file na rin tayo, panigurado. Opo. Kasi, kumbaga, objectively, lumipas na yung isang taon. Pero ano po, pa rin Kaya, po sa ang totoo impact. lang mga kababayan, tinatagal po talaga nila yung motion, no? Para umabot na yung expiry. So, sa madaling salita mga kababayan, wag na po tayong magtaka na ang Korte Suprema, no? At saka ang tawag dito, Supreme Court ay talagang makadidiis po talaga yan. Ngayon nga, tignan nyo, grave, ano tawag doon? Abuse of ano daw itong sabi ni Leonen kay PBBM, di ba? Grave abuse ba? Hinahabol si PBBM ng grave abuse dahil daw sa pagpirma dito sa pondo daw ng 2025 budget, no? Kaya sa totoo lang mga kababayan, wag na po tayong magtaka, no? Kung kakamping ang Supreme Court ay talagang hindi to sila papayag na ganyan katagal, mga kababayan, ang impeachment ni Sara. Kaya sa totoo lang, ito ikwento ko sa inyo. Sabi nga ni Percy Lapid, itong nasa Supreme Court dyan, 8 na mga ponente dyan, puro yan mga kapraternity ni Digong. Lahat dyan ay appointed by Duterte. Kaya wag na po kayong magtaka, numbers game daw dyan ang nangyari. Kahit alam nilang mali, may utang na loob kasi. Appointed kasi ni Digong yan dyan. 8 siyam ka mga ponente, mga kababayan. No? So, sa madaling salita, alam nyo na. Huwag na po kayong umasa. Kita nyo nga ngayon, may nilabas na nga na naman sila panibago para pauwiin si Digong. Kita mo? Wala namang jurisdiction ang Pilipinas dun sa ICC. Kay higit sa lahat, hindi naman tayo miyembro na ng ICC kasi tinanggal nga ni Digong ang ICC sa Pilipinas. Fine. Yung pa rin po mga grounds na inyong ihahain. Palagay ko, kasi, bitin nga yung nangyari nung nakaraan in fact, na-impeach siya sa mababang kapulungan, pero hindi nagtuloy sa trial. Ang tanong po So, dito, Teddy, sa tingin namin, ganun pa rin yung main
mainly ganun pa rin Same, ang halos magiging. same ang Same pa rin. ilalaman. Oo. Oo. Pero ang tanong nga dito, Oo, Sir oo. Teddy, ay may suporta ba yan sa mga ibang kongresista? Makakakuha ba ng suporta? May impeach ba yan ng House? Palagay ko, alam mo, palagay ko, alam mo yung impeachment last year, Si Richard more Gray, than hello po. 200 ang pumirma dyan eh. More than the required one-third. Ang requirement lang naman sa pababang kapulungan yung one-third eh. Pero tingin ko kayang abutin yan. Apo. Ang problema, may mga requirements, may mga dagdag na mga requirements na nilagay ang Korte Suprema. Ma'am Rosario, hello Na po. nagpapahirap sa proseso ng impeachment. Again, question uli yan. Oo. Opo. Nating sundin yan considering na under appeal pa yung kanyang desisyon. Pero yan yung isang komplikado dyan, yung Pero- mga dagdag na requirement. In the event nga po, sakali po Sir Teddy na may ilabas na desisyon ang Supreme Court bago ang anniversary sa February 6, kumbaga oras na lang ang kalaban natin dyan kasi ang pinangangambahan po ng iba, hindi po ba? Paano kung may mga biglang mag-file? Yeah, may mga unahan. Unahan na yung mga ipinapain Yun na nila. Na wala lamang laman yung, Oo. yung ipa-file nila para lang masabing merong Ito pa mga kababayan, no? Sa mga magpa-file po ng impeachment complaint laban kay Sara, kailangan ma-alerto po kayo, kailangan mauna po kayo doon. Kasi bakit? Ganito yan eh. Pwedeng gumawa itong kampo ni Sara ng faking complaint. Kasi once na gumawa sila ng, yung alam nyo yung ano, yung panggulo, alam nyo yon. Halimbawa ako, kahit supporter ako ni Sara, kunwari mag-complain ako doon. Pero yung laman ng complaint ko, walang kwenta. So, ibig sabihin, yung complaint ko, pag yun ang tinanggap ng Korte Suprema, yun ang kanilang kinuha, no? So, walang mangyayari. Another 1 year na naman. 'Di ba? Yun, mga kababayan. Yun ang mangyayari. Kasi, ganyan yan eh. 'Di ba? First come, first serve. Ang problema lang kasi mga kababayan, kung ang tanggapin ng Korte Suprema dyan ay yung mga tanim ni Sara. Halimbawa, ito, ako, supporter talaga ako ni Sara. Tapos, mag-complain ako doon, kunwari. Pero yung laman ng complaint ko, wala. Di ba dapat isang complaint lang sa isang taon? So, walang mangyayari. Kaya, kailangan talaga yung mga mag-file dyan, maaga pa lang, pumila na. Di ba? Nako, binago ng Supreme Court yung rulings. Yeah? Ganyan dapat mga kababayan. Kaya mahirap talaga, sa totoo lang. Kailangan yung mga magpa-file, di ba? Unahan na nila, diskarte lang, di ba, Sir Edgar? Kasi kung hindi mo anuhin yan, pag naunahan ka ng mga tanim-tanim ni Sara dyan, yung kunwari complain, pero tauhan pala nila yon. Kasi pag tinanggap ng Supreme Court yun, ito yung nauna. Ang complaint niya ay ganito, gustong ipa-impeach. Anong laman? Kasi nagnakaw daw, ganyan, yung mga ganyan. Di ba pagdating doon, siyempre prinasis na yon, sinik na yon, inayos na. Isang taon na naman ulit pwede kang mag-file. Yun ang sinabi ngayon, mga kababayan. Yun ang sinabi dito sa news ng DZMM na kailangan maging alerto, no? Ito, Mag-file. Yeah, may mga unahan. Unahan na yung mga ipinapain Yun na lang. nila. na wala lamang laman yung, Oo. yung ipa-file nila para lang masabing merong nag-file kahit mahina. Ay, yun nga ang problema kasi ito yung isang binukas na problema ng desisyon ng Korte Suprema. Posibleng maging unahan. Kasi in essence, ang sabi ng Korte Suprema, ang effect niyan, yung desisyon ng plenaryo na hindi aksyonan yung naunang tatlong complaint is already acting on the complaint. At nagsimula na yung 1-year ban. Whereas before, yung 1-year ban magsisimula lang kapag ni-refer ng plenaryo yung impeachment complaint sa Committee on di ba, Justice. Marites? Ngayon, dito, sabi ng Korte Suprema, dahil hindi nyo ni-refer, yun na yung action ninyo and therefore, na-initiate nyo na. So medyo ano yun, nagbubukas ng interpretasyon na unahan lang yan. Kaya nga eh. Pero kayo, Oo. sa grupo nyo, nakaready na talaga yung ipa-file nyo. Oo, basically, it will be the same complaint. Kung may madadagdag man dyan siguro, ilang detalye na lang, pero ang grounds kasi namin, particular yung second complaint, nakafocus kami doon sa confidential and intelligence funds. Oo. Kasi well documented talaga doon, mismong ang Kamara ang nakakuha ng mga ebidensya
resulta ito ng ilang hearing doon sa Committee on Good Government. So mga kababayan, ganito yan. Hindi ko lang sure kung may mag-file ng complaint ngayong February 6 laban kay Sara sa impeachment niya, ay ipapasa pa ba nila sa Kamara tapos pagbutuhan na naman ulit? Or idiretsyo na sa Senado? Kasi pagkakalam ko mga kababayan, diretsyo na po ito sa Senate kasi meron pong naka-archive doon. So depende na lang yan. Alam nyo mga kababayan, yung naka-archive doon na petition or complaint laban kay Sara sa impeachment ay ang makakapagbukas yata dyan is ang ombudsman. Hala, patay kayo dyan. Mga kababayan. So, yun po yung isa sa mga ano ngayon, mga kababayan. Yun kasing nakabinbin, no, or naka-archive dun sa Senado. Hindi ko sure kung Supreme Court ang makapagbukas niyan or makapagpabuhay or di kaya ang ombudsman. Ang pagkakalam ko, ombudsman makapagbukas yan kung may mag-file. Siguro pagkaalam ko, dadaan muna Supreme Court eh. Di ko alam kung alin dyan sa dalawang ahensya na yan ang makakapagpabuhay dun sa na-archive, no, na impeachment ni Sara sa Senate. No? Naku po, mga kababayan. Good luck na lang talaga. Sabi nga nila, ipapakulong daw si Sara bago mag 2027 according kay Amy. Kung totoo man yan, alam nyo na. 'Di ba? Ayan. So,